Kawalan ng sapat na batayan ng complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagtibay ng House panel. Ikatlong impeachment complaint naman kay Vice President Sara Duterte inihain sa Kamara. Arraignment ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kapwa akusado sa kasong malversation muling ipinagpaliban ng Sandigang Bayan. Public consultation sa anti-political dynasty bill sinimulan ng Senado. Cambodia, kinumpirmang wala sa kanilang bansa ang puganteng si Atong Ang. Inaprubahan na ng House Justice Panel na yung report na nagdedeklarang insufficient in substance o walang batayan yung mga reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 39 na House Justice Panel ang bumoto ng pabor sa committee report, 4 ang pumutol at 0 ang abstention. Nangangahulugan ito na formal ng dismiss ng House Justice Committee yung mga reklamong impeachment laban sa Presidente. Isusumite ang House Justice Panel report sa plenaryo ng Kamara para sa adoption. Pero kung 1/3 ng House members ang tututol dito, mabubuhay ang reklamong impeachment laban kay BBM. Hindi pa tiyak kung maisasalang sa House plenary session ang committee report ngayong araw. Samantala, lilinawin lang natin wala pang panibagong impeachment complaint na inihahain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Pero posible na mayroong maghain ng panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente ngayong araw. Ito ay matapos ngang i-refer yung dalawang naunang reklamong impeachment sa opisina ni House Speaker Faustino Boji III noong Huwebes, February 5. Aabangan naman natin sa plenary session kung maisasama sa order of business at kung maire-refer yung mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee. Oras na mangyari ito, initiated na ang impeachment process laban sa Vice Presidente. So, nag-aabang tayo kung meron bang panibagong impeachment complaint na ihahain naman laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Kamara ngayong araw. Pasado alas 8:30 ng umaga nang simula ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdang arraignment sa kasong malversation ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado matapos makasangkot sa 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa kabila nito, naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Revilla at Juanito Mendoza para sa mga resolusyon na inilabas ng Sandigan Bayan kamakailan. Naghain rin si Revilla ng karagdagang urgent motion for inhibition o hiling na magbitiw sa paghawak sa kanyang kaso si Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda dahil kapatid nito ang legal counsel ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdawit sa kanya sa anomalya. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ni Revilla, hindi ito delaying tactics kundi pagdaan lamang sa tamang proseso. Samantala, natuloy na ang arraignment ni Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emily Itawat at Cristina Pineda sa kasong malversation. Naghain sila ng not guilty plea matapos basahan ng sakda. Bukod sa arraignment, nagpaalala ang korte sa kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla na ayusin ang mga salitang ginagamit sa korte. Matagumpay na inilunsad ngayong araw ang kauna-unahang classroom leasing project ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Pila, Laguna. Bahagi ito ng mga pamamaraan ng kagawaran upang matugunan ang problema sa siksikang mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi na kailangang magtiis ng mga estudyante sa siksikang kwarto dahil sa halip na maghintay ng mahabang panahon para sa construction ay nirentahan na ng DepEd ang mga pasilidad ng mga nagsarang paaralan dito sa Pila, Laguna upang agad na magamit ng mga estudyante. Sa 2 pahinang sulat o open letter, idinaan ni Mary Jane Veloso ang muling pakiusap na sana ay makalaya mula sa ilang taong pagkakakulong. Mahigit 1 taon nang nakakulong si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mapauwi sa bansa mula sa Indonesia noong December 2024.
Sa kanyang sulat, binanggit ni Veloso ang hirap na dinadanas ng kanyang mga magulang na kahit matatanda na ay bumibiyahe pa rin mula sa Nueva Ecija hanggang Maynila para lamang siya ay madalaw sa correctional. Dagdag pa niya rito ang kanilang sakripisyo na makapaghanap ng pera para lamang may maiabot sa kanya. Hiling nito na mabigyan siya ng pagkakataon na maalagaan ang kanyang mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Gayon din ang kanyang mga anak, lalo na't hindi na rin niya nasubaybayan ang paglaki ng mga ito. Muling binigyang diin ni Mary Jane na wala siyang kasalanan pero 1 taon na ang nakararaan mula nang makabalik sa Pilipinas hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakalaya. Kinumpirma ng pamahalaan ng Cambodia na wala sa kanilang bansa ang puganteng si Charlie Atong Ang. Sa pahayag na inilabas ng Ministry of Foreign Affairs ng Cambodia noong Sabado, February 7, nilinaw nito na wala sa kanilang bansa si Atong Ang batay sa official report ng kanilang Immigration General Department. Wala rin itong record na pumasok o lumabas sa kahit anong Cambodian border checkpoints. Ginawa ng Cambodian authorities ang paglilinaw kasunod ng mga ulat na naroroon umano si Atong Ang na itinuturing na top 1 most wanted sa Pilipinas dahil sa kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Agad dapat bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at mga mamamayang mahuhusay at kwalipikado na may kakayahan na mamuno. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto na nais niya sa pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Isinagawa ang unang public consultation ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa pangunguna ng chairperson ng komite na si Senador Risa Ontiveros. Paliwanag ng senadora, ang pampublikong konsultasyong ito ay hindi na bagong usapin kundi pagpapatuloy ng aniyay pakikibakang halos 4 na dekada ng isinusulong. Inimbestigahan na ng Philippine National Police ang umano'y death threat na natatanggap ni Cebu Governor Pamela Pam Baricuatro. Ito ay matapos isawalat ng gobernadora ang umano'y 2.5 million pesos na gantimpala sa isang hired killer mula sa Mindanao na inutusan umano para siya ay patayin. Kaugnay nito, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang mga intelligence unit upang imbestigahan ang banta sa buhay ng Cebu Governor. Bukod pa rito, ipinag-utos na rin ng hepe ng PNP ang pagde-deploy ng karagdagang security personnel para kay Governor Baricuatro. Kasalukuyan nakakaranas ng mga baha ang Northern Samar ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng Shearline. Partikular na nakakaranas ng mga pagbaha ang bayan ng Lope de Vega at Catarman. Kanina, nagsagawa ng clearing operations ng DPWH sa Barangay Somoge, Sitio Gilalan, Agan, Purok 5, kabaan ng Catarman, Calbayog Road na natabunan ng makapal na mud flow. Sa video naman na ibinahagi ni Lope de Vega Mayor Bobby Salodario, lampas tuhod ng baha sa Giratigan, San Miguel Road, kaya hindi makadaan ang mga maliliit at mababang sasakyan. Hinatula ng korte ng 20 taong pagkakabilanggo ang Hong Kong media tycoon na si Jimmy La. Ang 78-year-old na pro-democracy campaigner ay isa sa high-profile critics ng Chinese government mula nang ipatupad nito ang national security law sa Hong Kong noong 2020. Ang kaso nila ay masusing binantayan ng Western world leaders kasama na ang US. Panalo ang Liberal Democratic Party ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa ginawang snap election sa bansa kahapon matapos nitong makakuha ng 316 sa 465 seats sa lower house na lagpas sa kailangan para sa mayorya at sapat para makabuo ng 2/3 supermajority. Ipinatawag ni Takaichi ang snap election upang makakuha ng malinaw na mandato matapos maging kauna-unahang babaeng punong ministro ng bansa noong Oktubre. Dismayado si US President Donald Trump sa Super Bowl halftime show ngayong taon sa Santa Clara, California kung saan tampok ang Latino singer na si Bad Bunny. Ang show ay nagbukas na sa Puerto Rican vibe at umawit ang singer sa wikang Espanyol. Ayon kay Trump, ito ay malaking sampal sa kanilang bansa
dahil hindi nito kinakatawan ang standards ng creativity at success ng US.